Magandang oras mga ka-art lover, mga ka-golden boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito na naman yung paglapastangan ng China sa ating karagatan dahil meron silang pinapalipad na rocket sa kalawakan. Ito testing nila ng makabago nilang rockets at babagsak sa ating karagatan ang mga debris. Talagang sinasadya nila para tayo matatakot. Dito talaga binabagsak nila yung mga debris ng kanilang pinapalipad na rocket. Grabe, hindi ito missiles na ito yung rocket na papuntang outer space para sa kanilang exploration. Pero dito talaga ihulog sa atin eh. Kaya anong masasabi niyo dito? Talagang ginawa tayong basura nitong inchik eh. Grabe talaga. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng ating kaibigang historiador atin na panoorin. Rocket debris ng China posibleng tumama sa Pilipinas. May mga debris o pira-pirasong bahagi ng Long March rocket ng China ang inaasahang babagsak sa ating karagatan. Hindi ito maliliit na bato. Ito ay dambuhalang metal na galing sa kalawakan, bumubulusok pababa sa bilis na kayang humasa sa barko o pumatay ng mangingisda. Ang bawat debris na bumabagsak ay sampal sa ating soberanya. Talaga. Samantala, base sa pinakabagong 2025 National Security Strategy o NSS ng Amerika, hindi na lang basta kaibigan ang turing nila sa atin. Okay, so dito muna tayo sa bagong strategy ng Amerika. Well, talagang nakikita ng Amerika na kahit meron tayong mutual defense treaty sa kanila ay hindi pa rin natatakot ang China. Patuloy pa rin na bubuli. Pero sa palagay ko yan ay show of force lang yan ng China na talagang kukunin nilang WPS, baka sakaling bibigay tayo, di ba? Baka sakali. Nagbaka sakali lang yung China na yan. Kaya PCG, Philippine Navy, huwag kayong matakot, nagbaka sakali lang yan. Ngayon ang Amerika, para masigurado nila na hindi talaga makapasok sa karagatan, sa teritoryo ng Amerika ang China, ay sinisigurado nila na babakuran nila ang buong Indo-Pacific. Ano bang ibabakod nila dito? Mga bansa. 3 bansa ang kanilang ibabakod. Ito yung Pilipinas, Taiwan at Japan. Kaya tumutulong talaga ang Amerika sa Japan, sa Taiwan at Pilipinas. Dahil nga tayo yung first defense, tinatawag na the first island chain, kadina. Tayo yung haharang sa China eh. Kaya dapat lang natulungan tayo ng Amerika sa pagpapalakas ng ating armed forces. Hindi lang yan talagang babaguhin ng Amerika ang strategy. Maglalagay na sila dito ng napakaraming missiles, mga interceptors, mga barko, fighter jets, lahat, mga drones. Dito na sa Pilipinas kasi tayo ngayong first line of defense. Kasi kung makapasok na ang China sa karagatan ng Hawaii, ng Guam, ay delikado na ang Amerika diyan. Kaya malayo pa lamang ay nagdidepensa na ang Amerika diyan. Ganyan kagaling ang Amerika. Okay, patuloy tayo sa ating balita, courtesy sa atin ng Historiador Channel. Pakabisita nyo rin itong magaling na vlogger na to. Ang kanyang content ay palaging China eh. Kaya meron kaming parang collaboration kasi binanatan ko rin ng China. Itong si historiador ay ganun din. Kaya meron tayong parehong interest. Okay, balikan natin ang video ni historiador. Tayo ay nagiging kritikal na piyesa sa kanilang Iron Wall laban sa China. Ang ibig sabihin ng reshaping strategic horizon ay babaguhin nila ang pananaw at kakayahan ng ating depensa. Pansinin nyo ang nangyayari sa EDCA sites. Hindi lang ito basta imbakan ng pagkain. Ang plano ay gawing modernisado ang ating mga pasilidad para kayang mag-host ng advanced radar systems, missile batteries at surveillance planes. Bakit? Dahil ang Pilipinas ang nasa pinakamagandang pwesto para bantayan ang Taiwan at ang South China Sea.
Mhm. Ang tawag dito sa lengguwahe ng giyera ay force projection. Gagamitin ng US ang ating lokasyon para mapigilan ang China na makalabas sa first island chain. Ibig sabihin, ang Luzon ay magiging parang isang higanteng aircraft carrier na hindi lumulubog. Ayan, so diyan sa posisyon pa lamang ng Pilipinas na nakaharap na sa China, at kapag dito sa Pilipinas paliparin yung mga long range missiles ng Amerika, ay siguradong tatamaan ng China. Kaya sinasabing higanting aircraft carrier. Kasi bakit sasakay pa ng barko ang mga Amerikano, ay mayroon ng Pilipinas eh. Lagyan lang nila ng kumpletong armas, lalagyan ng kumpletong armas ang Pilipinas, ay parang floating higanting carrier na ito, aircraft carrier na higanti na hindi lumulubog. Kasi ang aircraft carrier, kapag tatamaan niya ng missiles, lulubog yan eh. Pero ang Pilipinas, lupa eh. Solidong lupa. Kaya kung tatamaan, ay mag-crater lang, mapulbos yung mga building, pero yung lupa nandun pa rin. Kaya mas magandang strategy or estratehiya ang ginawa ng Amerika. Kasi bakit nga ba kailangan mo pa ng aircraft carrier na pupunta sa South China Sea? Nandito ng Pilipinas, nandiyan ang Palawan, nandiyan ang ating mga isla sa Pag-asa Island, di ba? Yun na lang ang lagyan ng ng mga armas, ng mga missiles, interceptors at kung ano-ano pa, mga long range missiles, at iharap doon sa China. Alam niyo ba mga ka-Golden Boy, mga ka-art lover, itong nangyaring itong katulad nito ngayon ay nangyari na ito noong 1980s. Tinatawag na Cold War. Mga bata pa tayo noon, Cold War. Akala natin kung ano yung Cold War na yan. Yan pala yung mga iringan na katulad nito na parang aatake, kunwari aatake ang China. Nagpapakita projection of force, nagpapakita ng puwersa, nananakot. Yun yung tinatawag na wolf warrior strategy ng China, na nananakot lang palagi. Nananakot lang. At kapag anuhin yan ng Amerika, ay magkaripasan yan ng takbo kapag nandiyan na ang Amerika. Pero kapag Pilipinas lang, kaya nilang bubulihin tayo. Pero mali sila dahil nandiyan talaga ang Amerika. At hindi nagbibiro. Kaya nga mayroon ng bagong strategy si Donald Trump. Ang estratehiya na ito ay ang lagyan ang Pilipinas overloaded ng lahat ng klaseng armas na pwedeng ipuntirya sa China. Ayan, so hindi na kailangan ng aircraft carrier. Pilipinas na mismo, yung Luzon, Palawan, Zambales, Batanes, yun yung lagyan ng mga interceptors, ICBM, intercontinental ballistic missiles, long range missiles at kung ano-ano pa. Di ba mga kababayan? Dito, DDS ka man o loyalista, ay magkakaisa tayo dito kapag ang ating topic ay China versus Philippines. Dahil dito ay walang politika dito, ito'y ang nasa alang-alang ay ang lahi ng mga younger generation. Kapag naagaw ng China ang buong WPS, ano na lamang ang future ng ating mga anak at mga apo. Di ba, mga kababayan? Kaya walang DDS dito, walang loyalista. Kapag ganitong content, like nyo lang, mga kababayan. Okay, kasi ito'y pagkipaglaban natin sa mga chikwa na mananakop na nako, ang sarap anuhin, di ba? Pagsampal-sampalin. Kaya merong analysis na pagkatapos daw ng giyera sa karagatan, ay meron daw tsansa na makapasok ang inchik sa kalupaan ng Pilipinas. Kaya pagkatapos ng giyera sa karagatan ay giyera na naman sa kalupaan. Grabe, no? Pero nangyari na yan noong World War II. Di ba yung the Battle of Midway, the Battle of Surigao Strait, the Battle of Leyte Gulf. Yun ang pinaggrabe ng mga giyera sa mga barko noong World War II. Pero sinong nanaig, sinong nanalo?
ang Amerika pa rin sa tulong ng Pilipinas. Amerika ang nagipaggira eh, wala naman tayong barko. Di ba? Kaya kung ganun pa rin, na dito magkagira sa karagatan ng Pilipinas, talo pa rin ang China diyan. The history will be repeated. Okay, so samantala, anong nangyari sa anong nangyari sa Hilaga? Atin na balikan ang ating kaibigang historiador. Samantala, sa Hilaga, ang Japan at China ay nagpapalitan na ng maanghang na salita na para bang anumang oras ay puputok ang tensyon. Samantala, Talaga. sa Thailand at Cambodia, daan-daang libo ang lumikas dahil sa border clashes, putukan, sabugan at takbuhan. Ang tanong, kapag sumabog ang gulo sa Asya, saan pupulutin ang Pilipinas? Ayan, yan ang pinakamalaking tanong sa atin ni historiador. Saan ba tayo pupulutin kapag natuloy ang gera? Sa kangkungan ba? Saan nga ba tayo pupulutin? I think ang inchik ang saan sila pupulutin eh. Kasi sa sambulat yung kanilang mga barko eh. Kasi hindi naman Pilipino ang magipaggira sa kanila. Kapag natuloy yan, Amerikano pa rin ang key players niyan. Amerikano pa rin ang atake gamit ang mga eroplano, modernong jet fighters, missiles, mga barko na napakamoderno, mga submarino, napakarami. Ang Pilipino ay naka-back up lamang yan. Di ba? Mga kababayan. Kaya saan nga ba pupulutin ang Pilipinas? Mukhang ang inchik ang kung saan sila pupulutin eh. Ako natatakot kung anong mangyayari sa mga inchik na yan. Ay talagang sasampulat yung mga laman nila dito pagdating nila dito. Di ba? Eh ang Pilipino magaling talaga yan sa gira eh. 18th century ba yun o 19th century yung nagkagira ang Amerika at Pilipinas kung saan mga gulok lang yung dala ng mga Muslim eh. Kaya gumawa nag-imbento ang Amerika ng tinatawag na 45 ACP yung 1911. Inimbento yun ng Amerika na pistol dahil sa mga kapatid natin na Muslim na kapag natamaan ng 38 caliber ay bumabangon pa rin at nagipag mananaga pa rin. Yun yung nangyari sa parang sabil eh. Sa parang sabil kung saan revolver yung gamit ng Amerikano 38 caliber at kapag tatama sa mga kapatid natin na Muslim ay parang natamaan lang ng suntok tapos atake pa rin, close quarter combat, talo ang Amerika ng ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao, natatalo sila. Kaya gumawa sila ng malalaking kalibre ng pistola para one shot, one kill, para matigil na tong mga agimat-agimat ng ating mga kapatid yan sa Southern Mindanao. Okay, so anong masasabi niyo dito sa tanong ni historiador? Saan ba tayo pupulutin kapag magkagera? Mukhang, ay nako, iwan ko lang, di ba? Paki-comment na lang sa ating comment section, mga kababayan, mga ka-Golden Boy at mga cart lover. Ako nga pala hihingi ng suporta sa mga followers ko sa Golden Boy na sana suportahan nyo rin ang The Art Lover Millennials. Dahil doon muna ako mag-upload araw-araw kasi hindi monetize itong The Golden Channel dahil tayo na suspended ng YouTube. Ewan ko kung bakit. Tayo na suspended for about 4 months. Kaya kailangan ko naman ng revenue, kailangan ko naman ng sweldo. Kaya doon muna ako sa The Art Lover Millennials. Pero ako pa rin ay nag-upload dito sa The Golden Boy. Okay, so maraming salamat sa lahat sa suporta at ingat kayo palagi dyan.